Tapos na. Bakit kasi hindi matanggap ng mga tao na dumating na ang Panginoong Hesus noong AD 70? Ano ba ang tunay na kahulugan sa kanila noon ng pagdating ng Panginoong Hesus? Ito ay ang kanyang walang hanggang paghahari sa kahariang ipinagkaloob sa kanya ng kanyang Ama. Isang kahariang pinagtagumpayan ng Panginoong Hesus para sa walang katapusang panahon. Isang kahariang hindi nakikita ng mata, hindi nahahawakan o pinaghahandaan man ng mesa ng pagkain, kundi ay kinabibilangan ng mga sumusunod sa Kanya. Mga espiritong buhay, mga espiritong buhay kapiling ang Diyos. Narito ang mga katotohanang ginanap na ng Panginoon para sa kanila noon. Sa kanila, sapagkat sila naman talaga ang pinangakuan. Una ay ang sa kanyang ginawang pagtutubos sa kasalanan ng unang Adam, na nagdulot ng kapanganakang muli sa lahat. Hindi nangangailangan ng paggawa mula sa tao. Ito ang unang bahagi para sa kabuuang grace ng Diyos. Pangalawa ay ang kanyang pangakong pagbabalik para sa paghuhukom sa Israel. Pangatlo ay ang kanyang ipinangakong resurrection sa kanilang lahat. Ang kanilang muling pagkabuhay. Ito rin ang pagkasirang lubos ng templo na simbolo ng mga batas ni Moses. At pang-apat ay ang kanyang paglalatag ng bagong kasunduan na ipapalit sa luma, upang ang sa mga lalakad at mapasailalim sa bagong kasunduan ay magkamit ng buhay kapiling ang Diyos sa walang katapusang panahon. Ito ang panghuli para sa kabuuan ng grace ng Diyos. Una para sa Israel at gayon rin ng sa mga hentil, noon, ngayon at sa walang katapusang panahon. Ito ang mga katotohanang ipinangaral at pinagbuwisan ng buhay ng mga kahuli-hulihan ng mga apostol ng Panginoong Hesus. Ito ang mga katotohanang hindi maikakaila at maitatanggi ng kahit sinong mga pastor at apostol pa raw ngayon. Ang mga ginanap na ng Diyos para sa kanila noon, hindi sa ating panahon ngayon tinupad o tutuparin pa, kundi noon pa man sa kanila at sa kanilang henerasyon nangyaring lahat. Sa kanilang panahon ipinanganak ang Hesukristo. Sa kanilang panahon nangaral at nagpakita ng mga milagro. Bumuhay sa patay nilang mga kasamahan. Sa kanilang panahon pinahirapan at pinatay. Sa kanilang panahon nabuhay na magmuli. Sa kanilang panahon binuksan ang mga hula. Sa kanilang panahon natapos ang mga kahuli-hulihang apostol. Sa kanilang panahon tinupad ang paghuhukom rin sa kanila, sapagkat sa kanilang henerasyon natupad ang pangako ng labis na kapighatian o Great Tribulation. Sa kanila ring panahon nasira ngang lubos ang templo sa Jerusalem. Hindi pa ba tayo nagtataka kung bakit inaangkin ang mga ito noon pa man ng Western religion na dinala sa ating bansa at ipinangaral? Silang nagsasabing hindi pa nagaganap lahat ng mga ito. Sinabi kong Western sapagkat katotohanan namang sa kanila galing ang halos lahat ng iba't ibang paniniwalang Kristyanismo dito sa Pilipinas. Katuroang nanggaling sa kanila na niyayakap ngayon ng mga maliliit man o higit lalo ang mga mega churches dito sa bansa. Silang lahat na nagsasabing hindi pa nagaganap ang lahat ng mga ito, sapagkat sa atin raw ipinangako, kaya't sa atin raw matutupad. Papaanong napaniniwala tayo ng mga taong nagmalaki sa kanilang sarili kung kaya't nagpatawag pang mga pastor at ministro ng Panginoon ngayon? Silang ni hindi man lang nakasulyap ng kahit kaunti at nakarinig kay Jesus noong nangangaral pa. Silang mga simbahan ngayon na kapag nakakarinig ng ganitong mga kwento ng aral ay nagsasabing, maaari bang magkamali ang aming buong simbahan? Habang ako raw ay nag-iisa lang na nagbabanggit ng mga ito. Maaaring inakala nila ay nag-iisa sapagkat hindi naman nila pinag-uusapan ang mga ito. Sapagkat bawal nga raw. Papaanong malalaman nila ang nilalaman ng kaisipan ng bawat isa ng kanilang miyembro? Silang mga nagsasabing sa Biblia raw ay nananangan. Ngunit katotohanan namang sa kanilang mga pinunong pastor ay labis-labis ang kanilang pagtitiwala na minsan nga ay parang dinidiyos na nila. Batid ko ang mga ito.
sapagkat dati na rin akong pinagbawalan na magbanggit ng mga nababasa kong taliwas sa kanilang paniniwala. Kahit pa nga nasa Biblia, ayaw nilang pag-usapan. Magbibigay raw kasi ng kalituhan sa kanilang mga miyembro. Marahil ay dahil na rin sa mga katungkulang na ipagkaloob na sa kanila, ayaw na nilang bumitiw o kahit magsaliksik man lang sa mga kahit kaunting kamalian na napupunan na rin nila. Maaaring nanghihinayang na sila sa mga matatagal ng pag-aaral nila ng doktrinang pangsimbahan, kaya ayaw na nilang maituwid man lang ng kahit salita na ng Diyos sa Biblia. Mga kapatid, kung tunay ang ating pagkampi sa Diyos, ay magsaliksik tayo at huwag lang basta sa simbahan kumampi. Ating silipin ang Biblia sa kanyang mga pinatutunayan. Sa ganito ay malulugod na totoo ang Panginoon sa ating paghahanap sa kanyang katotohanan. Huwag matakot lalo't kung ginagawa para sa Diyos. Alamin natin. Una, ang kanyang ginawang pagtutubos sa kasalanan ng unang Adam na nagdulot ng kapanganakang muli sa lahat. Hindi na ngailangan ang paggawa mula sa tao noon. Ito ang unang bahagi ng kabuuang grace ng Diyos. Dahil sa isang kasalanang ginawa ng unang Adam, nagdulot ito ng kamatayan sa lahat. Sapagkat ang lahat ay nanggaling sa lahi ni Adam, kaya't ang lahat na ipinanganak galing sa kanyang laman ay may punla ng pagiging makasalanan. Ngunit hindi nangangahulugan na ang lahat ay gumagawa ng kasalanan. Sinabi nating kasalanan sapagkat ang kasalanan ay ginagawa sa pagsadya. Kung kaya't bagamat ang lahat na galing kay Adam ay makasalanan, hindi nangangahulugan na ang lahat ay gumagawa sa pagsadya sa kasalanan. Tulad ni Abel, na naging mabuti at sumunod sa Diyos, habang si Cain na kapatid niya ay naging masama sapagkat sumadya sa pagkakasala. Ito ang kaibahan ng pagiging makasalanan kaysa sa gumagawa ng kasalanang sinasadya. Oo nga't lahat na galing kay Adam ay may bahid sa laman ng pagiging makasalanan. Sa kanila ay kamatayan sa espiritu na siyang pagkakahiwalay sa Diyos, sapagkat isinasaad ng batas na ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Subalit sa kanilang mga nagsisikap na sumunod noon paman sa Diyos ay pinangakuan ng buhay. Ito ang kanila namang kaligtasan kapiling ang Diyos. Ito ang dahilan ng pagbabayad ni Jesus sa kasalanan ng unang Adam, upang ang isang kasalanan ng pagsuway ng unang Adam ay mapalitan ng isa ring gawa naman ng pagsunod. Ito nga ay ang pagbabayad na ginawa ni Jesus. Ipinaliwanag ito ni Paul sa Romans 5:12. Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned. Sa pagkakasala ni Adam ay pagkakasala na nagdulot ng kamatayan sa lahat. Hindi ang pisikal na kamatayan, kundi espiritual na siyang pagkahiwalay sa Diyos. Romans 5 verse 15 and 18 to 19. But the free gift is not like the transgression. For if by the transgression of the one the many died, much more did the grace of God, and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abound to the many. So then as through one transgression there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness there resulted justification of life to all men. Ang gawa nga ng pagkakasala ng unang Adam ay nagdala ng kamatayan sa lahat. Ngunit ang isa namang mabuting ginawa ng bagong Adam ay nagresulta para mabuhay ang lahat. For as through the one man's disobedience the many were made sinners, even so through the obedience of the one the many will be made righteous. Ito ang kapangyarihan ng ginawa ng Panginoon. Sapat na iyon upang ang lahat ay makawala sa sumpa ng pagiging makasalanan. Kaya kinakailangan na maipanganak na muli ang lahat sa espiritu naman. Flesh gives birth to flesh, and spirit gives birth to spirit. Sinabi ito ni Jesus sa John 3 verse 6 to 7. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Ito ang dahilan kung bakit sinabing, you must be born again. Sinabi ito sa kanila noon, sapagkat sa kanila magaganap na una. Hindi gaya ng mga sinasabi pa ng mga simbahan ngayon na kailangan pangaraw tanggapin si Jesus bilang Panginoon sa panalangin upang maborn again.
Walang ganon, kapatid. Binigyan pa ni Pablo ng matibay na katwiran ang kapangyarihan ng ginawa ni Jesus noon sa krus, ang kanyang pagtutubos. Ito ang life-giving spirit sa 1 Corinthians 15 verse 45. So also it is written, the first man, Adam, became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. Ito nga ang life-giving spirit na pag-aalay ni Jesus. Kaya sinabing flesh gives birth to flesh and spirit gives birth to spirit. Una ay para sa mga naging tapat noon sa Diyos. Silang mga nagsilbi at sumunod sa Kanya mula pa kina Abel at sa lahat ng Kanyang mga naging propeta. Gayon rin ang kahit hindi mga propeta noon na nagsikap na sumunod sa Diyos. Hindi ba't silang mga namatay na noong una pang panahon ay pinangakuan ng Diyos ng buhay? Paanong sila ay makatatanggap pa kay Jesus bilang Panginoon kung iyon nga ang paraan para ma-born again, kung gayong matagal na silang mga namatay? Katunayang hindi ang pagkakilala kay Jesus at ang kaalaman sa kanyang ginawang pagtutubos ang nakapagdudulot ng bagong kapanganakang muli sa tao, kundi ay ang kanyang ginawang pagbabayad para sa kasalanan ng unang Adam, sapat na para sa lahat at sa lahat ng panahon. Hebrews 10 verse 12 to 14. But he, having offered one sacrifice for sins for all time, sat down at the right hand of God, waiting from that time onward until his enemies be made a footstool for his feet. For by one offering he has perfected for all time those who are sanctified. Ito nga ay naganap noon para sa lahat, sa pamamagitan ng isang alay at hindi lang sa pamamagitan ng individual at pisikal na pagtanggap sa Espiritu ni Jesus bilang Panginoon. Kaya nga matapos na matupad ni Jesus ang pangako para sa mga naging tapat noon sa Diyos, ay kasunod naman ang kanyang pangakong paghuhukom para sa mga lumapastangan sa Diyos at sa kanya ring mga lingkod. Sinalita niya ito sa mga iskriba at mga pariseyo noon. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous, and say, if we had been living in the days of our fathers, we would not have been partners with them in shedding the blood of the prophets. So you testify against yourselves that you are sons of those who murdered the prophets. Fill up then the measure of the guilt of your fathers. You serpents, you brood of vipers, how will you escape the sentence of hell? Hell, sapagkat ito nga ay mararanasan nilang labis na kapighatian. Hindi ito pisikal na impyerno sapagkat wala ngang impyerno. Therefore, behold, I am sending you prophets and wise men and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues, and persecute from city to city, so that upon you may fall the guilt of all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, the son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Truly I say to you, all these things will come upon this generation. Sapagkat sa kanilang henerasyon na nga magaganap noon ang kanyang paghuhukom. Sa kanila, sapagkat sila ang sisingilin noon, hindi tayo. Matthew 23 verse 37. Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings, and you were unwilling. Behold, your house is being left to you desolate. Hindi tayo ito ngayon, na tulad sa pananakot ng mga simbahan. Wala tayong kinalaman rito. Paano kasi ay sinasabi ng mga pastor na sa atin pa raw paparating ang labis na kapighatiang matatanggap ng Israel, ang Great Tribulation. Naganap na nga noong AD 70, ang ipinangako ni Jesus na magaganap noon sa Jerusalem. Sa henerasyong iyon, hindi sa mahigit 2,000 taon pa sa kanilang hinaharap, sapagkat kung magkaganito, wala na at patay na ang mga iskriba at pariseyong kausap noon ni Jesus na pinangakuan niyang makararanas ng mga ito. Ang kanyang pagbabalik sa kanila para sa kaparusahan at hindi sa katawan. Patunay ang sinabing ito ni Jesus sa mga pariseyong kausap niya noon nang ipaalam niya ang kanyang paparating na paghuhukom sa kanila. Sinabi ito sa Mark 14 verse 62. And Jesus said, I am,
And you shall see the Son of Man sitting at the right hand of power, and coming with the clouds of heaven. Kaya galit na galit ang mga Pariseo, sapagkat naunawaan nila ang sinalitang Old Testament language ni Jesus, na nagbigay babala ng paparating na paghuhukom sa kanila at sa kanilang panahon nga magaganap. Ito rin ang naisulat ni Lucas sa Luke 21 verse 27 to 28. Then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Sapagkat ang mga katagang coming with the clouds of heaven ay Old Testament language nga na ginamit ng Panginoong Hesus para ipaalam sa kanila noon ang paparating na paghuhukom niya sa kanila. Naunawaan nito ng mga Pariseo na kausap niya sapagkat bihasa sila sa lumang mga kasabihan. Sa katunayan, ay galing nga ito sa aklat ng Isaiah, kaya't alam nila ang tinukoy ni Jesus na paghuhukom sa kanila. Kaya paanong nasasabi ngayon na ito ay magaganap pa lang? Isaiah 19 verse 1. Behold, the Lord is riding on a swift cloud and is about to come to Egypt. The idols of Egypt will tremble at his presence, and the heart of the Egyptians will melt within them. Hindi ba't naganap nga noon ang mga hulang ito? Ngunit hindi sa literal na paraan na nakasakay ang Diyos sa ulap nang sila ay paratingan ng kaparusahan. Sa katunayan, ay ganito rin ang sinabi sa sulat ng Ezekiel 30 verse 3, na nagpapahiwatig sa kanila noon ng paparating na paghuhukom. For the day is near, even the day of the Lord is near. It will be a day of clouds, a time of doom for the nations. Patunay rin na ang sulat sa aklat ng Revelation ay hula para sa kanila noon, sa kanilang first century believers, at hindi ito para sa atin ngayon at sa atin pang hinaharap. Hindi maitatanggi na ang mga nakasulat ay tumutukoy na sa kanilang panahon lahat ng ito ay magaganap. Revelation 6 verse 12 to 17. I watched as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of goat hair. The whole moon turned blood red, and the stars in the sky fell to earth. Hindi nga ito missiles o bomba, sapagkat madalas nga na ang pagbabanggit ng stars ay ang Israel, ang mga Pariseo at ang lahat ng namumuno sa kanila na hindi tumanggap at naniwala kay Jesus. Stars kasi nga ay Old Testament language. As figs drop from a fig tree when shaken by a strong wind, the heavens receded like a scroll being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. Sapagkat wawakasan ang kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos mula pa noon sa panahon ng pagpatay nila kay Abel hanggang sa mga lingkod at sa mismong anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Patuloy sa verse 15 pa rin ng Revelation. Then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, and everyone else, both slave and free, hid in caves and among the rocks of the mountains. They called to the mountains and the rocks, fall on us and hide us. Sapagkat sila ang kinakailangang magtago sa mga bundok. Ito ay magaganap sa kanila. From the face of him who sits on the throne, and from the wrath of the Lamb. Wrath naman, sapagkat galit ito na dala ng paghuhukom sa kanila. For the great day of their wrath has come, and who can withstand it? Has come, sapagkat alam nila na dumating na, kaya't magaganap na sa kanila noon. Katotohanang sinalita ito ni Jesus sa kanila noong nabubuhay pa siyang kasama nila. Kaya nga habang si Jesus noon ay pinahihirapan, sinabi niya ito sa mga babaeng tumatangis sa kanya. Luke 23 verse 28 to 30. Jesus turned and said to them, Daughters of Jerusalem, do not weep for me. Weep for yourselves and for your children. For the time will come when you will say, Blessed are the childless women, the wombs that never bore, and the breasts that never nursed. Then they will say to the mountains, Fall on us, and to the hills, Cover us. Sapagkat kaligtasan sa kanila noon ang lumayo at magtago sa mga bundok. Binilin nga ito ni Jesus noon. Luke 21 verse 20 to 22. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must leave, and those who are in the country must not enter the city, because these are days of vengeance,
so that all things which are written will be fulfilled. Paanong sinasabi nila na kung ito nga ay digmaang nuklear, kung magkagayon nga, kahit magtago pa sa mga bundok, hindi makaliligtas? Pangatlo, papaano nga ba ito naging katuparan sa pangakong kaligtasan at muling pagkabuhay nila noon? Dahil nasusulat sa mga batas ni Moses na ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Kamatayan nga sa kanilang lahat na napaiilalim sa mga batas, sapagkat mga batas ang nagpakita ng kanilang mga ginagawang kasalanan. Ang kanilang pagsuway sa mga utos ng batas, gayon rin ang kanilang pagpapatupad para sa mga kaparusahang hinihingi ng mga batas, ay nagpakita rin ng kanilang kabagsikan. Ito ay kawalan ng pagpapatawad na siyang kawalan rin ng pag-ibig sa kapwa, na kung tutuusin ay pangunahing layunin ng mga batas. Kaya sinabi sa Matthew 22 verse 37 to 40. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets. Papaanong makaliligtas sila sa kamatayang sumparin ng mga batas ni Moses, kung hindi nga ba sa pamamagitan ng pagtapos rin ni Jesus sa mga ito ng kanyang ganaping lubos? Paano? Sapagkat ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ito ang ginawang pagbabayad ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na siyang pangunahing hinihingi ng mga batas ni Moses para sa kabayaran ng bawat kasalanan. Ito ang ginagawa nila noong paulit-ulit na pag-aalay ng dugo sa templo. Kaya nakasulat sa aklat ng Hebrews 9 verse 22 ang ganito. And according to the law, one may almost say, all things are cleansed with blood, and without shedding of blood there is no forgiveness. Kaya ang katapusan ng sa mga batas ng Israel ay kanilang muling pagkabuhay. Ito ang kanilang resurrection na ipinangako ng Panginoong Hesus, sapagkat ang kanilang kalayaan sa mga batas ay ang kanilang pag-asa ng kaligtasan, na siya rin kanilang pagkabuhay. Ang pagkasirang lubos ng templo sa Jerusalem na siyang simbolo ng mga batas ni Moses, na sa mahabang panahon ay naging bihag sila ng kailanman ay hindi nagbigay sa kanila ng tunay na kaligtasan. Ito na nga ang kanilang muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, hindi ito pisikal ng pagkabuhay na muli sa katawan, kundi ay espiritual. Ito na rin ang ikaapat na bahagi ng para sa pangakong pagbabalik noon ng Panginoon. Isaiah 65 verse 17. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things will not be remembered or come to mind. Kaya katuparan nito ay ang kanyang sinabi sa Luke 21 verse 33. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Heaven and earth, sapagkat ito nga ang Israel sa kanyang Old Covenant age. Matatapos noon upang mapalitan ng bago, kaya sinabing will pass away. At sa kasunod na sinabi ni Jesus na, but my words, ito ang kanyang utos ng paggawa sa pag-ibig sa kapwa. Ito na ang New Covenant para sa New Covenant age na noon. Kaya naman will not pass away, sapagkat mananatili na nga para sa walang katapusang panahon. Ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos sa Israel, gayon rin ang sa mga hintil, ay naganap na ngang lahat noon sa kanila. Sa kanilang henerasyon, na ipagkaloob na lubos ng Diyos ang kanyang mga pangako. Higit sa ano paman, ay ang pangako ng buhay sa lahat. Ito ang pinakamahalaga, ang tanging layunin ng Diyos ng pag-ibig. Ipinangako una sa kanila noon, upang lumaon ay para na sa lahat. Ang New Covenant age na kung saan ay kasama na tayo. Romans 9 verse 23 to 26. And he did so to make known the riches of his glory upon vessels of mercy, which he prepared beforehand for glory, even us, whom he also called, not from among Jews only, but also from among Gentiles. As he says also in Hosea, I will call those who were not my people, and her who was not beloved, beloved. And it shall be that in the place where it was said to them, You are not my people, there they shall be called sons of the living God. Ito ang katuparan ng lahat, ang kabuuan ng grace na ipinagkaloob noon sa lahat, ang kalayaang gumawa sa pag-ibig upang makapiling ang Diyos.
Malinis dahil ipinanganak na muli sa Espiritu ng Panginoong Hesus mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Ito na ang noon ay pagtatagumpay ng Diyos laban sa bagsik ng tiyak na kamatayan, ang muling pagkabuhay ng lahat. Kaya kapatid, piliin natin ang kabutihang alok na ng Diyos na paggawa ng mabuti sa kapwa. Piliin natin ang buhay, kapiling ang Panginoon sa walang katapusang panahon. Tapos na. Natupad na ang lahat ng kanyang mga pangako. Una ang para sa Israel. Matapos ay para sa lahat.